Sama-sama tayong magiging karakli. Hagip sa dashcam ang biglang pagsulpot ng AUV na ito sa Nagilian, La Union. Ilang sandali pa, nahulog ito sa bangin na 4 na metro ang lalim. Base sa investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng AUV nang subukan niyang iwasan ang kasalubong na van. Sugatan ng driver ng AUV at 3 sakay nito. Suffocation o hindi makahinga dahil sa carbon monoxide. Ito ang natukoy ng NBI na ikinamatay ni Jenny Alvarado, ang OFW na nasawi sa Kuwait. At nung una ay mali ang naiuwing bangkay sa Pilipinas. Kasunod po nito, muling lumutang ang mamungkahi na ipatupad ang deployment ban sa Kuwait. Ating saksihan. Dalawang araw matapos malamang maling katawan ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado ang naiuwi sa bansa. Dumating ang totoo niyang labi at agad isinailalim sa autopsy. Sa Rodriguez, Rizal, nakaburol na ang biktima. Ayon sa kanyang pamilya, ang sabi sa kanila ng amo ni Jenny, namatay siya matapos masuffocate sa pagsusunog ng uling. Bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Para sa kanila, may foul play sa insidente dahil puno raw ng pasa ang kanyang labi. Sa Senate hearing kanina, ikinuwento ng mga kaanak ni Jenny ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWAN and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Taong 2018, nagpatupad ng total deployment ban sa mga OFW pa Kuwait matapos matagpuan ang bangkay ni Joanna Dimafilis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Pero nilift ito matapos magkaroon ng kasunduan sa Kuwait na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Kabilang doon ang karapatan nilang itago ang kanilang mga pasaporte at mobile phone, karapatan sa pagkain, pabahay at health insurance ng mga employer. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Noong 2023, natagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait matapos umunong patayin at gahasain ang anak ng kanyang amo. Ipinag-utos na muling pag-aralan ang bilateral labor agreement sa Kuwait. Itinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw hanggang sa ngayon. Kanina, ipinanukala sa Senado ang pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will. Ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata. Gusto nila mag-renew ng kontrata? Okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay. Pabor naman dito ang Department of Foreign Affairs. Mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na polisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Kanselado ang face-to-face classes sa isang paaralan sa Malabon ngayong araw dahil sa sunog. At sa Maynila, bodega naman ng candy ang nilamon ng apoy. Saksi, si Oscar Oida. Dali-daling dinala sa ambulansya ang isang sugatang bumbero na nahulog umano mula sa hagdan habang inaapula ang sunog sa warehouse sa Bambang Street sa Maynila. May malay naman ang bumbero na isinugod sa ospital. Pahirapan ang pag-apula sa sunog na umabot sa 2 alarma. Kulang umano sa ventilasyon ng warehouse na imbakan ng candy. So napakakapal at lapot po ng usok. So we cannot directly to the focal points po na mapuntahan. Mahigit 40 truck ng bumbero ang rumisponde. Ayon silang trabahador ng warehouse, nagsimula ang apoy sa unang palapag. Hindi pa tukoy kung ano naging mitsa.
Aabot umano sa 8 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog na halos 4 na oras bago naapula. Nasunog din ang bahagi ng Tinajeros Elementary School sa Malamon. May narinig po akong sumisigaw, then sabi tulong daw. Yung lumabas po ako, nagtawag na po ako dyan sa mga tao para magtawag po ng rescue. Then yun po, yung pinuntahan ko na po, nakita po malaki. Muntik pang mabagsakan ng kisame ang isang security guard. Nagulat na lang po kami, may bigla po kasi sumabog. Tapos biglang ano na lang po yung apoy. Sinubukan po namin apulayin po yung apoy, kaso po malaki na po talaga eh. Hindi na po namin naagapan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Under investigation pa siya ng ARSO natin para at least safe tayo po. Medyo nahirapan dahil pagdating namin, totally burn na yung isang room. Kaya, pero nakaya naman namin. Dahil sa insidente, kanselado ang face-to-face classes ng mga estudyante sa Tinajeros Elementary School ngayong araw. Close muna natin yan dahil papacheck pa natin yung electrical system nila kung ano yung naapektuhan po. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi! Piso hanggang 3 pisong hiling na taas pasahe ng mga jeepney at bus operator sa gitna ng sunod-sunod na oil price hike. Mula na magsimula ang 2025, wala pang preno ang taas presyo sa petrolyo. Saksi si Joseph Moro. 300 pesos ang nilalaan dati ni Ray para sa isang karga ng diesel kapag namamasada siya ng jeepney. Pero ngayon, 550 pesos ang gastos niya para sa 9 na litro. Sa isang araw, minsan kumikita ako dati nung mababa pa yun, 700. Ngayon, hindi ko lang alam, baka hindi na umabot ng 700 kasi sobrang taas na ng diesel eh. Ang laki ng tinaas nila eh. Nagbawas naman ang pinakargang diesel ang jeepney driver na si Lorenzo. Kahapon, siyam yung karga ko, 500. Ngayon, 8. Ikatlong Martes ng 2025, ikatlong taas presyo na rin sa mga produktong petrolyo. 2 pesos and 70 centavos para sa kada litro ng diesel, 1 peso and 65 centavos para sa gasolina, at 2 pesos and 50 centavos para sa kada litro ng kerosene. Pinakamalaki ang pagtaas hindi lamang para sa buwang ito pero mula pa noong October 15 ng nakaraang taon. Simula pa lamang ng 2025, 5 piso na agad ang itinaas ng diesel mula ng unang linggo ng taon, 3 pesos and 45 centavos sa gasolina at 4 pesos and 30 centavos sa kerosene. Kaya rollback ang hiling ngayon ng isang transport group sa pamamagitan ng pagsuspende sa buwis sa petrolyo at pagbasura sa oil deregulation law. Ayon sa LTFRB, may 4 na petisyon na humihingi ng dagdag singil sa pamasahe na nakahain sa kanila ngayon. 3 galing sa mga jeepney operator at 1 galing sa mga bus operator. Ayon sa LTFRB, nasa piso hanggang 3 piso ang hinihinging dagdag ng mga jeepney at bus operator. 13 pesos ang kasalukuyang minimum fare sa jeep, 15 pesos naman sa bus. Hihingi ang LTFRB ng pag-aaral sa NEDA kung ano magiging epekto sa ekonomiya kung itaas ang pasahe. I think an increase is already long overdue kasi sobrang nang itinaas ng presyo ng mga gasolina at saka yung cost ng maintenance of these motor vehicles. So it is imperative that we act on it. Ang issue na lang is kung magkano yung ibibigay na fare hike. Humihirit din ng taas pasahe mga nakausap namin jeepney driver. Oo naman sir, dapat. Dapat mataas na ng konti naman. Magkano? Kahit piso lang sana. Pero para sa ilang commuter, Dapat bago magtaas ng pamasahe, magtaas din ng minimum. Siyempre, ang daming gastusin. ngayon dinidinig pa ang mga petisyon taas pasahe, kailangan maghigpit ang sinturon ng mga tsuper lalo't maaaring masundan pa ang oil price hike. Yan ay kung walang gagawing pagtaas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Kung maibalik kaagad yung OPEC ng desisyon, iyan lang ho ang klarong mag-neutralize. Other than that, magkakaroon ho talaga ng tightness. So, may tendency ho na umingcrease. Again, kung maibabalik yung OPEC Plus, magkakaroon reversal nung tendency na magkaroon ng increase. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Itinanggi ng ilang senador na pumirma sa BICAM report ng 2025 national budget na may mga nakita silang blanco sa pinirmahan nilang dokumento. Ipinakita naman ng isang kongresista sa GMA Integrated News ang kopya ng BICAM na niratify raw ng Kamara kahit may mga blanco. Saksi si Jonathan Andal.
Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 National Budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang depend ng oras talaga para mabusisi yan. May ended, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But, hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanco sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Nandal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.